Now, type O. Ano yung mga pagkain bawal? Number 1, again, sabi ko kanina, sila yung carnivorous. Sila yung pwede sa mga karne. Bilang type O, sila yung, if we're going to eat meat, pagdating sa mga karne, dapat iwasan nilang kumain o bawasan nilang kumain ng mga tinatawag na mga taba. Pork fats, beef fats, and even mga chicken skin. Huwag palakas dyan kasi mataas din yan sa mga cholesterol. Kaya nga very prone ang tao sa mga type O sa cholesterol, very prone sila sa mga hypertension. Pagdating sa mga gulay, no, sa mga veggies, may mga gulay, certain food na dapat natin, medyo hindi natin dapat kainin araw-araw. And those foods ay tinatawag na, ito, ano sila? Pwede silang mga beans, eggplant, potato, cabbage, and cauliflower. So, yeah, and cauliflower. Kung mapapansin ho ninyo, sa mga gulay na yan, again, hindi ko siya sabing bawal, no? Kung medyo bawas natin cabbage, mag-lettuce tayo, walang problema. Ang broccoli rather than cauliflower. Pero kung mapapansin nyo, sa amin po, ang type of, since very prone sila sa hypothyroidism, itong mga gulay na yan ay hindi bagay sa may hypothyroid na pasyente. Kaya if you knew someone na may problema sa goiter at hypothyroid siya, ito ang dapat niyang iiwasan, no? Ito kasi magkakos ng inflammation yan. Lalong magkakaroon ng problema sa goiter niya, no? So, isa sa dapat natin iwasan. And number 3, pagdating sa mga prutas, sa mga fruits, hindi ho ganon type O. Hindi ho ganon kaganda, although pwede paminsan-minsan kumain ng corn, ano pa? Avocado. Kasi ang avocado ho ay pwede mag-cause ng fats, mataas sa fats sa type O. And oranges, since acidic ang mga tao, ang mga type O, marami sa mga type O acidic, hindi rin babagay sa kanilang mga oranges. Lang, pwede kumain, pero pag sabi natin tanong ko sa akin, Dok, pwede ba sa akin ang lemon? Kasi medyo sa family of oranges siya, pwede lemon. Actually, sa mga prutas, ito yung pinakamataas ang alkalinity. Kaya maganda ang lemon sa lahat ng blood type. No, kahit sabihin natin maasim siya, pero mataas ang alkaline niyan, very few na alam kong tao nagko-cause ng acidity sa lemon. No, so ayan po. Then, ano pa sa type O? Since they are acidic, ang mga type O, hindi rin maganda ho sa type O ang mga others, no? Ano yung mga others na hindi maganda sa type O? That include coffee. So, yung mga coffee na matataas sa caffeine, 3-in-1, no? Lahat ng coffee na mataas sa caffeine, hindi yung maganda sa type O. Kasi since acidic sila, pwedeng sumakit ang sikmura nila, magkaroon ng acid reflux. Later on, sabi ko nga kanina, even bukol, pinagsisimula nila pag acidic ang isang tao. So, kung kayo po ay coffee drinker, coffee lover kayo, what I would suggest ay uminom kayo ng mga herbal coffee, no, na mas maliit ang content ng caffeine na hindi makakasira sa stomach acid niyo. Pwede po mga herbal coffee, no? Wag lang po yung iniinom nating kape na bibili sa mga tindahan o sa mga grocery or supermarket, no? And among sa mga type O, hindi rin ho, among all the 4 blood types, white rice, kung malakas ka sa kaning puti. Ito, no? Ang Pilipino, tayo po ay rice eater ang Pilipino. Pero kung malakas ka sa kaning puti, hindi nababagay sa isang type O yung kaning puti. Lagi. No, but I mean, hindi pwedeng only rice ka. Type O ka. Kaning puti yung kinakain mo. Kasi why? It's not more on the meat. No? Hindi mo yung meat ang nagiging cost ng pagtaas. Although factor pa rin siya. Pero ang white rice ang nag-isa sa cost ng factor kung bakit tumataas ang cholesterol ng isang tao, tumataas ang blood sugar ng isang tao. So kung tayo type O, kung pwedeng 1 cup of rice per meal, enough na yon para masustain natin yung nutrition ng katawan natin. Hindi pwedeng laging under rice tayo kahit ano sarap ng ulam natin. Especially pag tayo medyo tumatanda na. No? Then, vitamin E. Yan. Ang vitamin E, bagat maganda sa skin natin,
Pero bilang type O, hindi ho siya ganun kaganda kasi pwede mag-cause ng blood clotting. Yung tawag na Myra-E, Rogen-E, no? Hindi siya ganun kaganda for type O. Paminsan-minsan iinumin, okay lang. Pero yung araw-araw gagawin mo siya parang maintenance, hindi siya bagay for type O. Vitamin E is good for type B, for type A, for AB. But hindi siya regularly dapat iniinom ng isang blood type O. Again, itong mga sinasabi ko, hindi yan dapat na laging kinakain ng isang blood type O. And of course, there are regular foods na hindi dapat natin kinakain din lagi o iniiwasan natin. And that includes, let's say, mga sodas, no? Hindi dapat laging sa soft drinks. Minsan, bata pa lang, nakikita natin, mga anak natin, soft drinks na, binibigyan natin soft drinks, no? Hindi nyo alam. Later on, yung culprit niyan, kaya ang dami nakikita, wala pang 20 years old, diabetic na. No? Kasi yung anak natin, sinasinayo natin sa mga maling inumin. Then, yung mga instant noodles. Yan, instant noodles. Pag sabi ng instant noodles, anong problema sa instant noodles? Ito po ay gawa sa wax. Kaya kita pag tinanggal nyo sa isang pouch ang instant noodles, kita nyo matigas siya. Then, iboboil natin siya. What will happen? Matutunaw yung wax sa tubig at since kakainin natin, kasama yung wax. So, what happens next? Kumain tayo araw-araw, pakainin yung anak nyo araw-araw ng instant noodles. Nagkakaroon siya ng UTI. Later on, hindi lang UTI magde-develop sa kanya. Magkakaroon siya ng problema sa uric hanggang masira ang kidney niya. Which ayaw natin mangyari yun. No? Kaya minsan ako, ginagawa ko personally, pag may instant noodles sa bahay, so pagkalagay ko ho ng tubig, no, tinatunaw na siya, tinatapon ko ho yung tubig at lalagyan ko panibagong tubig yon, no, para yung wax hindi ko siya nakakain. So para nakakain ko siya yung noodles, no? Kasi mismo yung wax per se ay masama yon, hindi maganda. So again, iwasan natin yung mga instant noodles sa mga anak natin, laging pakainin. Kasi minsan anak natin, may makilala ako, may mga magulang ko nakita, halos araw-araw, almusal nila instant noodles. Kawawa naman yung bata. No? So ano pa ho? Sa mga seafoods, it's not every day na dapat kakain tayo ng mga shells, shrimps, and mga crabs. Kasi mataas po yan sa uric. Ang shrimps po, magaling mag-cause ng mga inflammation sa atin. Ang ginagawa ho namin sa hipon, yung ulo ng hipon, meron po kulay itim dyan. Ito po ibituka. Tinatanggal po namin yung ulo ng hipon. At yung ulo ng hipon na yun, pwede natin kainin na pag natanggal na yung pinakaitim sa ibabaw ng hipon. So, yun po ang pinaka-ano. Kung gusto natin mahilig tayo sa mga seafoods, species mga hindi pong gawin natin. No? So, ito again, if you have cancer, lalo pag if you have cancer, carcinogenic itong mga pagkain yan. No? Cancer-forming. Again, pag sabi ko carcinogenic, these are cancer-forming. They can cause inflammation sa isang tao. Kaya hindi siya maganda sa mga halos lahat, no? Halos lahat ng klase ng diseases, no? Then, yan po. Ito po yung sa type O. Now, sa mga type B naman, blood type B. Actually, among the 4 blood types, sa aking maikling taon na pag-aaral about blood type, dito, itong blood type nito, ito yung pinaka-blood type na parang dito ako na natutuwa at ito para sa akin, pinaka-maganda among the 4. Hindi siya kasulad ng mga ibang blood type. Kasi number 1, ang type B, sila yung mga blood type, although may mga kanya-kanyang kahinaan ng bawat blood type. Ang B, lalo sa mga babaeng B, they are very prone to migraine and headache. May tinatamaan din mga lalaking ganyan, pero mas prone sa mga babae. Number 2, ang mga type B, very prone din yan sa mga kidney problem, UTI, uric problem. Weak ang kidneys kasi ng mga type B patient. Kaya hindi dapat lagi tayo, pag type B tayo, lagi tayo bibigyan ng chichirya, inom ng mga soft drinks, instant noodles, mahina ang uminom ng tubig, no? This will dehydrate your kidney. So dapat tayo bilang type B, more water tayo iniinom, at saka supplements tayo, no? Bilang type B. Pangatlo, a lot of type Bs are asymptomatic. Pag sabi ko asymptomatic, minsan may sakit na, hindi pa naramdaman yung sakit nila.
They have high level of tolerance, yung mga type B. No? So, magandang pangit. Maganda in the sense, minsan, nakagawa pa rin trabaho mo kahit may sakit ka na. Yun nga lang, pag nagkasakit ng isang type B, minsan, ang tagal sa kama, minsan matagal gumaling, minsan hospital. No? Now, ano yung type B din? Ang maganda sa type B, bilang ang personality nila, sila yung mga marunong silang pagdating sa feelings they can relate to others, dun sa lahat ng tao. Meaning, empathetic sila eh. Hindi sila yung mga tao na madali silang makaintindi sa naramdaman ng ibang tao. Yun isang maganda sa isang type B blood type. Now, ano naman ang hindi maganda? Pagdating sa pagkain, the worst food for type B, yung tinatawag natin na chicken. Yes, chicken po. Maraming Pilipino mahilig sa manok kesa sa baboy, kesa sa baka. Facts yan. But the problem with chicken sa type B, kung regular kang kakain ng chicken, ang mangyayari sa'yo, magka-develop ka dyan ng heart diseases, no, na pwede mong maging sakit later on. Ako po, sa tagal ko na rin po sa clinicing, no, I've handled a lot of patients, more than 100 or maybe 200,000 patients na rin, nawakan ko. Madami po akong na-encounter, no, sa field, no, sa mga pasyente ko, because of chicken, nagkaroon sila ng problema sa puso. Cholesterol, isa rin ho ang chicken sa nagpapataas ng cholesterol. So what may advise sa mga type O, mga kabataan pa, you can eat chicken maybe twice a week. At most. Pero medyo pag nag-age ka ng 40 pataas, babawasan na natin ang intake ng manok. Again, hindi pwede araw-araw puro manok ang pagkain. I myself, naging type B din po ako. I remember once, meron po akong wellness mission papuntang Cagayan de Oro. I was in Cebu. No? Then, biglang nagkaroon ng bagyo. Na stranded yung barko yung boat namin, naka-anchor lang yan sa dagat. And for 3 days, wala akong talagang pagkain doon, puro chicken lang. Type B po ako. Ano nangyari ho? Every day, mula umaga, manok. Tanghali, merienda namin, manok pa rin. Mga chicken sandwich. Hapunan, manok pa rin. On the 4th day, wala man akong sakit sa puso, pero nakaramdam bila ako ng pananakit sa dibdib on the 4th day. So that particular, for 1 month, hindi talaga ako kumain ng manok. No? Para lang, every time na may nangyayari yun, nakakaramdam ako. No? Kaya ako, kung kumakain ako ng manok, let's say, pamilya ko, lumabas, may punta kami ng Jollibee, puro manok sila. Pero kung hindi ako nagmamanok, no, kasi nga alam ko rin yung bawal sa akin. Kumakain pa rin ako ng manok, totoo naman. Pero siguro once or maybe once in every 2 weeks ang pagkain ko ng manok. Ganun po kasi, why? Because I'm type B. Pangalawa sa hindi maganda for B ay yung tinatawag natin, okay, no? Mabalik tayo sa meat. Doc, pwede ba ho ang pork? Pwede ba ho ang beef? Yes, pwede. Pero tatanggalin mo again yung mga taba-taba. Hindi babagay sa'yo ang mga taba. No? Then, of course, depende rin sa sakit mo. Kung mataas na yung cholesterol mo, mataas na yung creatinine mo eh. Kahit pwede pa sa yung mga beef and bawal na rin yun. So, depende sa sakit. So, kung ano yung pinagbabawal. Again, yung sinasabi ko lang ito yung sa mga ni-recommend ko na mga bawal sa mga pasyente namin, yung may karamdaman, yung normal pang karamdaman. Pero pag grabe ng karamdaman mo, kahit ka pwede doon, bawal na rin. No? Then, pangalawa sa hindi maganda for type B, ay tinatawag natin peanut. No? Doon muna ako sa others, pagpupunta ako sa peanut. Kasi pangalawa to sa hindi maganda eh. Ito mataas. Kung ikaw tuwing gabi, kakain ka ng mani, tulog ka, manood ka ng news, manood ka ng Netflix, mani ka ng mani, type B ka. Kinabukasan, maramdaman mo may sasakit sa mga daliri mo. Kinabukasan, maramdaman mo may sumasakit sa mga tuhod mo. May masakit dito. Kasi ang mani, hindi dapat laging kinakain ng isang type B. Then, number 3, hindi rin maganda sa prutas. Actually, lahat ng prutas pwede sa type B. That's the beauty of type B. Except for, wag laging corn. Yes. Ito yung top 3 foods para sa akin, sa aking pag-research, aming pag-aaral, sa libro, na nabasa natin, na hindi maganda sa isang blood type B.
Again, kung kakain tayo ng tatlong to, minsan, okay lang. Pero hindi pwedeng halos araw-araw ito ang may pagkain na kinakain. Sa gulay, sa veggies, ano yung mga veggies na hindi ganun kaganda for type B? Again, yung mga beans, mga family of beans. Again, paminsan-minsan, walang masama kumain ng munggo. No? Mga sitaw. No? Okay na paminsan-minsan yan. Pero yung laging araw-araw may beans kang kinakain, hindi rin maganda. Kasi nga, sabi ko, ang B, isa sa problema ng B, mataas sa uric yan. Madali ang problema nila ay sa kidney. Mahina ang kidney na pwede mo cause ng high uric problem na dala ng mga beans na yan. Then, squash. Or, kalabasa. Ako, mahilig ako sa kalabasa eh. Pero, nalaman kong hindi ganun kaganda ang kalabasa sa akin, hindi man ako regular kumakain ng kalabasa. Although kumakain ako, gustong-gusto ko to. Siguro once a week, nakain akong kalabasa. Kung may pagkain ng dutong kalabasa, nakain ako. Pero wag naman yung halos everyday may pangkukulam kayo at kalabasa lang alam mong gulay, itong kakainin mo, hindi rin ganun kaganda. And lastly, tomato. Ang tomato ho will cause acid sa isang type B blood type. Kaya ako ho, hindi ako nagto-tomato ketchup. Mas gusto ko lagi banana ketchup. Kasi hindi maganda talaga pakiramdam ko pag ako kumain ng may tomato. No? Kayo di mga type B, marami sa mga type B makakaramdam ng ganyan sa tomato, no? So, may mga blood type sa type O, magaling yung tomato eh. But for type B, and maybe mamaya babanggitin ko, for type A, hindi ganun kaganda. Now, ano pa? Of course, yung mga nabanggit ko ang pagkain, these sodas, instant noodles, shrimp, crabs, junk foods, no? Lahat po yan, hindi rin maganda, again, sa lahat ng klase ng blood type. Tayo bilang magulang, dapat natin supervise ang ating anak kung yung araw-araw na kinakain ng ating anak. Kasi ngayon pa lang, maiksi na ang buhay ng tao ngayon. Ang dami na, bata pa lang, may problema na sa puso. Bata pa lang, dinadialysis na. Bata pa lang, may cancer na. Why? Kasi yung pagkain natin, walang nutrisyon. No? Kaya kailangan natin, once in a while, number one, lifestyle modification, kahit bata pa. Turuan na natin ang ating mga anak. Ang tamang pagkain, no? Mga tamang inumin, mga tamang mga pagkain na dapat iwasan o bawasan, no? Kasi hindi natin mababawasan. Honestly, hindi natin maiiwasan lahat-lahat. Ako man, nakakain ako ng mga bawal, pero I'll make sure sa maghapon akong kakain, let's say, 4 times akong kakain, meron isang bawal akong kinain doon, the rest of the food na kinakain ko, hindi bawal sa blood type ko. To remain healthy pa rin. No? Then, now, let's go to type A. Blood type A. Pinakamaselan sa lahat ng blood type. Ito yung blood type na to, pag ako nagkakaroon po ng mga health talk, no, sa mga wellness missions, no, lagi ko itong ine-emphasize maigi. Kasi ito yung maselan nga. No, sabi kong maselan, pinakamahirap, pinakasakitin sa lahat ng blood type. Lalo pag hindi mo alam yung pagkain mo. Ito yung medyo kabaigtaran ng mga type O. No? Ang type O kasi, sabi ko kanina, there are carnivorous. Pero ang type A, hindi pwede sa karne. No? Pero ano ba yung mga sakit muna sa mga type A? Type A blood types, they are very prone sa mga heart-related disease. Kaya marami sa mga type A, nakitaan ko may problema sa puso. Mahina, no? Mahina ang ano ng puso natin, no? Kasi type A sila. Pangalawa, sila yung mga blood type din, together with type AB. Na pag binipi mo yan, makita mo low blood lagi. Dok, bakit po ang dugo ko ay nasa 100/70? 110/80? Anemic yata ako, Dok. Hindi ka anemic. Normal yan na blood pressure ng isang type A. Unlike type O, 120/80, carry niya yan. Kahit pag 130 pa yan, carry niya yan. Pero sa type A, marami sa type A, 120/80 ang dugo, masama na pakiramdam. Why? Type A kasi siya eh. Pangatlo, kayo ang very prone, then mga type A, sa mga problema sa mga hormonal imbalances, isa rin yan, uric problem, and cancer. Alam mo, sa lahat naman tiyatamaan ng blood type tiyatamaan ng cancer. Pero mas marami akong pasyente, lamang ang cancer sa type A.
Why? Kasi hindi nila alam yung mga pagkain bawal sa kanila. Lalo pag isang type A ay mahilig sa meat. No? Pag type A, mahilig sa meat. Kasi ito, all meat, bawal sa type A. Ang problema sa type A, hindi mo alam na bawal sa yung meat, kain ng karne. Hindi mo alam, ang meat sa type A ay carcinogenic. Through the years, mag-accumulate ang toxins niyan, the bad lectins na yan, sa dugo mo, hanggang hindi mo alam na cancer ka na pala. Kain kayo ng kain ng meat. Ang problema, Dok, paano? Asawa ko type O eh. Ako type A. Ang hirap niyan, sa to lang. Medyo mahirap kasi magkaibang diet. Ang O, pwede sa mga karne. Pero sa type A, hindi pwedeng karne. Paminsan-minsan, allowed sa type A kumain ng chicken. No? Chicken na lang kayo. Kaysa kayo mag-beef and pork and beef, wag na. Diwas na. Sa chicken, paminsan-minsan pa. Pero again, hindi pwedeng araw-araw chicken kasi type A kayo. Hindi kayo carnivorous persons. No? Number 2, pagdating sa mga veggies, may similarity kayo sa type O pagdating sa mga gulay. And what are those? Yung sa gulay, ito sa type O, yung mga beans, eggplant, potato, may kasama lang kamote. Hindi maganda for type A. Ang kamote. Alam mo, kamote maganda ho yan, even for cleansing. But for type A, can cause inflammation. Hindi siya pwedeng laging kumakain ng kamote if you're type A. No? And tomato, hindi rin maganda. Kasi and type A, pwede mag-cause ng acidity sa tomato. Ang type A ko kasi napakahina din ng panunaw niyan. Pag sabi kong panunaw, pag isang type, maraming mga pasyente namin, no, they come to me, sabihin, Dok, ba't ako parang laging bloated ang tiyan? My advice, always my advice, hindi tayo pwedeng uminom, hindi natin pwedeng sabayan ng tubig yung habang tayo kumakain. We don't drink water while eating or right after eating. Kasi we have this gastric juice sa tiyan. Ang ginagawa ng trabaho ng gastric juice, lahat ng kinakain natin, mapakarne yan, kanin, isda yan, sasalain yan. Ay pag sinabayan natin ng tubig, mangyayari yan, hindi natin nasasala ng ating bituka, lahat ng kinakain natin. Kaya in return, nangyayari niyan, ay bloated na. No? Kasi mahina ang panunaw ng mga type A. So we advise, you drink water, maybe before meal, or maybe 30 minutes or 1 hour after meal. Pero kung minsan hindi maiwasan, Dok, hindi maiwasan, nakakain ako manghang, mapait, hindi sarap ang lasa. Okay, sip lang. Huwag kayo magko-consume kahit kalahating baso ng tubig habang kumakain kayo kung kayo bloated na. No? Pabayaan yung lumipas ng 30 minutes to 1 hour bago kayo uminom isang basong tubig. No? Kasi mahina ang panunaw ng mga type A blood type. Then, prutas. Ano yung mga fruits na hindi ganun kaganda for A? Diyan, misa-misan, pwedeng kumain, pero hindi dapat lagi kumakain ng banana ang isang type A. Nako, banana pa naman. Pwede sa inyo ang mga saba. Mataas ang potassium ng saba among sa lahat ng family of bananas. Pero wag naman laging laktondan ang iyong pagkain araw-araw. Ngayon, tag-banana ngayon eh. Kahit saan, may magbibigay sa atin, banana, lahat puro banana ngayon. Pero if you're type A, wag laging banana. No? Hindi rin ganun kaganda for type A ang mangga. Mango. Again, walang masama kumain, amisa-misa ng mangga, pero wag naman araw-araw puro mangga ang iyong kakainin. Kasi type A ka. No? Hindi makatulong ang mangga sa iyo. Then, hindi rin maganda. Ito basically hindi maganda for type A. And again, those I mentioned earlier, like yung sodas, again, instant noodles, shells, creams, crabs, no? Again, iwasan natin yan, no, sa lahat ng blood type. No? So, even including type A. Again, mahirap ang A. If you want to live long, if you want to live in the 70s, 80s, 90s, ang meat, iwasan mo lang. Marami, maiksi ang buhay ng type A kung palakain ng karne. Okay, it's very important na isang type A, more on fish, vegetables ang pagkain niya. Alam nyo, minsan gito pa nga eh. Ang nararamdaman, anong kaibigan yan? Kaibahan. Ang type A, kumain ng karne, after meal, they feel weak.
lagi sila parang aantukin. Pero pag kumain sila ng gulay, ang mangyayari niyan, parang energize sila. Which kabaligtaran ng type O. Ang type O, pag kumain ng karne, minsan feeling nila, energize sila. No? Kasi carnivore sila eh. Yun ang blood type nila eh. No? Pero sa kaibahan. No? Again, ang kaibahan pa pala nito, which nakalimutan kong bagitin, bagating sa mga exercises, itong type O, kaya sa mga strenuous at saka mga rigorous exercises. Meaning, yung tinatawag natin na Ironman, yung swim, bike, and run. Ako, suited ito sa type O. Pero not for type A. Magkakasakit ka kung yun ang magiging laro mo o magiging ano mo, no? Activity mo. Let's say, nagtatakbo ka 3 kilometers. Okay, you feel better. Maganda pakiramdam mo. Natakbo ka 3 kilometers. Pero dagdagan mo, ginawa mo 5 kilometers. Nagkasakit ka. Balik ka sa 3 kilometers. Kasi type A ka eh. Sa type O, kahit lang dagdagan mo yung kilometers ng takbo mo, walang problema eh. Pero sa type A, hindi ka pwede. No? Sa ganun. Magkakasakit ka pag gumawa ka ng mga strenuous exercises. Tamang balance na exercise lang tama. Kasi kailangan natin magpapawis eh. Pero huwag natin sabayan yung exercise ng type O. Kasi magkakasakit ang isang type A. No? Again, ulitin ko, pinakamahirap ang type A kung ikaw ay palakay ng karne. Okay, if you have kids, sa family nyo mayroong isang type A na blood type, ito po sundin nyo, yung diet. No? Para humabang buhay natin, hindi tayo maging sakitin. Last blood type, yung tinatawag natin type AB. Ito yung royal blood, kung tawagin. No? Sa aking pag-aaral din, next to type B, type AB, yung tingin ko, pangalawa sa pinakamaganda. Kasi pinakamahirap, ang pinaka sa akin, AA talaga eh. Then type O, AB, and B. No? Ang AB, ang type A, at pinagsamang type B. Yan ang AB. Kaya yung karamihan ng kailang kahinaan ay pinagsamang A and B din. Katulad ng ang AB, very weak ang heart niyan. Kaya hindi ka dapat unang-una laging kumakain ng karne kasi type AB ka. Although mas allowed sa inyong karne kaysa sa type A, pero ang AB, once a week lang ang karne, o maybe twice kung kayo ay medyo bata pa. Pero hindi laging karne ang isang AB. Pangalawa, ang AB, lalo mga babae, very prone to headache and very prone to migraine. A lot of ABs ganun. Number 3, mga type AB ay low blood. Ang problema, ang kaiba lang sa type A, ramdam na agad nila pag nag-high blood sila. Pero marami sa type AB, nag-high blood na, hindi pa ramdam. 120 na yung dugo, over 80, akala nila normal yon, pero high blood na sa kanila yun. Ang iba nga, 130 over 80 yung dugo, pero feeling nila, pa sila. Pero again, high blood na siya. Sa AB, normal ang 110 paba, no, na blood pressure. That's the beauty nung, again, sa blood type na to. Then, ang AB rin, mahina ang panunaw ng type AB, which naman ay sa type A. No? Ang AB din, sila ang personality kasi ng AB, sila yung taong they can get along very well sa lahat ng tao. Pero kailangan ng AB, yung may mga instances na gusto nila lagi sila nag-iisa. No? May mga ganung instances mga AB. Sila rin yung mga blood type na bihira magka-allergies. Ang mga type AB. No? Bihira magka-allergy ang sa mga type AB. Now, when it comes to food, pagdating sa meat, kung kakain kayo ng meat for type AB, kung pwede, once a week lang. O kung medyo bata pa kayo, sa mga Gen Z kayo or once a week, or pwedeng twice a week, pinakamarami kung bata pa kayo. Pero not every day kayo kakain ng karne. No? Yung mga, lalo ngayon, almusal natin kadalasan, tocino, longganisa, di ba? Ham, bacon, di ba? Hindi pwede yan laging almusal ng isang AB, hindi rin pwedeng laging almusal yan ng isang type A. No? Kasi hindi maganda. Ang effect, although masama lahat yan, sa lahat ng blood type, pero ang effect mas malala, mas hindi maganda kung sa A at AB yan. Pagdating mo sa gulay, halos lahat ng gulay, check sa AB. Pwede kayo sa lahat ng gulay. Fruits, hindi masyadong maganda. Again, bawas. Hindi ko sinasabing bawal, bawas. Huwag laging banana ang kinakain ng isang AB at hindi rin maganda ho ang oranges lagi sa isang AB. At yung peanut po, so ating sa others, isa, because meron kang dugong type B, hindi rin kaganda ang mani
sa isang type AB na blood type. Actually, sa lahat ng blood type, ito yung pinakakonting bawal sa AB. No? Basta bawas mo lang ang karne sa AB, you'll be fine. Yung AB, bawasan mo lang ang karne, you'll be fine. So, mahaba din ang mga buhay ng AB basta marunong sumunod sa mga bawal-bawal. Very effective itong ating drops na to sa unang-una sa may mga kidney problem. Designed sila sa mga problema sa kidney at saka may problema sa liver. For detox, maganda siya for detox. At sa mataas ang blood sugar, maganda rin siyang inumin because of banaba na nakakatulong sa blood sugar problem ng isang tao.